guys, sa araw na ito, kung mapapansin nyo sa ating table, may makikita tayo na isang laptop, isang playing cards, operasyon playing cards, isang multi-scene, universal clip. Ayan, universal clip, cellphone holder. Meron din tayo dito na Phillips screw, isang vaccine, ay kwanto man guys, hindi to vaccine pala, thermal paste. Tapos may tasa tayo dito at ating blower. So guys, magtataka kayo, meron tayong playing cards na dito, may tasa. Hindi po tayo maglalaro ng topics. So kapag hindi po tayo maglalaro ng topics na magme-maintenance po tayo ng laptop. So yung laptop natin is may init na. Papakita ko sa inyo guys kung paano basic maintenance para maiwasan natin uminit yung ating laptop. So guys, ito na po yung ating cellphone holder. Kaya nandito po cellphone holder, wala naman po itong kaugnayan sa paglalagay ng thermal paste sa pag-ita ating laptop. Gagamitin natin itong camera stand kasi po yung camera stand natin is nakatayo lang siya. So ito isasabit natin kasi wala naman tayong cameraman para makuha natin ang maayos yung video, kung ano yung mga first step kung paano baklasin yung laptop. And guys, punta na tayo sa first step natin. So guys, kung natin yung gawin, tatanggalin mo natin yung battery ng laptop. So guys, ito yung first step natin. Ayan guys, next step natin, yung pangalawa natin gagawin muna is tanggal natin yung mga tornilyo. Yan, kung mapapansin sa may pwesto ng battery, may mga tornilyo siya. I-remove natin yung isa-isa gamit yung ating Phillips screw. Ayan. Ayan. Medyo madami to guys. Mabilis lang to kung may nagbibideo tayo kasi wala tayong cameraman. So guys, yung baso natin eh. Kaya tayo meron baso, yung ilagay natin ng mga tornilyo para hindi siya mawala. Remove lang natin lahat yung mga screw nya. Siguraduhin nyo to guys na bago nyo iangat yung keyboard baklas na lahat yung mga tornilyo kasi may tornilyo to sa may keyboard nya. Yan, may mga tornilyo, marami siyang tornilyo. So guys, update ko kayo guys pag nabaklas ko na lahat yung mga tornilyo. Ayun guys, nabaklas natin yung mga tornilyo nya. So natin tatanggalin is yung processor nya, yung kanyang processor, yung kanyang RAM. Yan guys, ganyan lang pagtanggal yan guys, i-slide mo lang. Yan, may mga laki sa gilid to. Tapos hihilahin. Kung saan naman bibitaw yan guys. Yan, yan yung kanyang RAM. So guys, pag tinanggal nyo yan guys, iwasan nyo lang mabasa siya kasi mag-error yan. Tanggal yung RAM nya. So natin tatanggalin yung kanyang hard disk. Yan, isa lang naman yung tornilyo sa cover nya, tanggal natin. Tapos tanggalin natin siya. Ayan guys, natanggal natin yung tornilyo ng kanyang hard disk. I-slide lang natin to guys. Ayan para matanggal natin yung hard disk nya. Ayan. So sa loob niya makikita nyo may mga tornilyo pa siya. So hindi natin tatanggalin lahat yan. Ang tatanggalin natin dyan is yung lock lang nya. So ito guys, tanggal natin itong isang to. Ayan. Lagyan natin sa baso.
Yan guys, so iangat lang natin yan guys. Processor ay yung hard disk nya. Tapos tutulak natin yung lock. Yan lang guys ha. Yan guys ha, matanggalin natin yung kanyang hard disk. So itabi lang natin siya kasi baka mabagsak to, medyo mahal to. Itabi lang natin. Yan guys, so natin gagawin is ibabaliktad natin yung laptop natin para matanggalan natin yung keyboard nya. Ayan guys, nabaliktad na natin. So kung mapapansin nyo guys, talagang sobrang dumi nya na oh. Alam ko mga 2 months o 3 months na namin nilinis ito. So guys, may mga lock to sa gilid, susungkitin mo lang. Ayan oh. Yan yung mga lock nya. Ito bali 5 lang ata to o 4. Madali lang siya i-remove. Ibaba mo lang ng konti yung screen. Yan. Ito may isa pa dito sa dulo. So guys, ito tanggal na to dati. Kasi ang keyboard dito nasira, hindi ko naghanap ako ng mabibilhan. So wala pa tayo nang nakita mabibilhan ito. Ayan o. Gumamit tayo ng universal keyboard. Ayan. So guys, tanggalan natin yung keyboard niya. Tabi ulit natin. Kasi ibabalik din natin mamaya yan. Next step natin guys, may tornilyo dito guys dito. Yan kung napapansin nyo dyan. May nakasulat siya na ODD. Yan yung tornilyo ng kanyang DVD-ROM. So tatanggalin natin yan. Isang tornilyo na yan. Nag-iisa naman yan dyan sa gilid na yan. Yan. So pag natanggalan natin to guys, ihilahin natin yung kanyang DVD-ROM dito sa gilid. Ayun. Yan o. Hilahin nyo lang, madali lang tanggalin nyo. Pagkailan nyo ganyan. Ito yung kanyang DVD-ROM. Sunod natin tatanggalin ay yung kanyang mouse sensor. Ito yung flex nyo. Ayan. Susungkitin nyo lang yan guys. Ayan. Tapos hihilahin nyo parang ribbon na yan, kulay blue. Ito naman yung sa kanyang speaker. Hihilahin lang din natin yan. Ayan. Ayan. So babalik ulit natin guys, kasi yung pinagtanggal natin dito kanina sa part na to, yung sa may DVD nya is may tornilyo pa yan dyan para may angat natin yung kabiyak nito, yung case nya. So update ko kayo guys, balik ta rin ko lang. Ayan guys, yung sinasabi sa inyo tornilyo kanina sa may DVD ROM nya, yung 2 piraso na yan oh. Hindi mo matatanggal yung cover nyan kapag naka tornilyo pa siya na ganito. So tanggalin natin. Tandaan nyo lang guys yung mga tornilyo nito. Kung hindi nyo matatandaan, halimbawa first time kayo nagbaklas nito, hindi nyo matatandaan yung mga size ng tornilyo tsaka yung mga position nya, picturean nyo lang muna. Kuhaan nyo ng picture para pag inasimbol nyo ulit, may ibabalik nyo ng maayos. Ayan. Kasi hindi pwede ito na yung tornilyo nya mas mahaba yung paglalagyan mo doon sa original nya na naka-install. Ayan guys, update ko kayo guys pag nabaklas ko na yung cover. Yan, wala na yung hard disk nya, yung RAM, battery, yung mga tornilyo. Yan, nabaklas natin natin yung mga tornilyo nya. Susunod natin gagawin guys is babaklasin natin yung cover para makita natin yung pwesto ng kanyang processor. Ayan guys, nabaklas na natin yung cover nya. So kung napapansin, napakadumi na. Yan. Sunod tayo guys, punta tayo sa next step natin. Tanggal natin to guys yung sa kanya sa screen. So dandahan niyo na to guys kasi medyo sensitive to. Pero to kaya tanggalin ng daliri lang anak ko. Bubunutin mo lang yan guys. Bunutin lang natin. O kaya sungkitin natin para mas mabilis yan. Kasi nakasiksik lang naman yun dyan. Ayan. Ingatan nyo lang guys yung flex nya. Flex ang tawag dito guys. Yung yan. So ito guys, kabila naman yung sa switch naman nya, connection ng power switch, tanggal din natin. Yan. Ayan. Tanggalin natin. Sunod natin guys babaklasin is yung sa keyboard naman nya, para makita natin yung processor at saka yung panayin guys, yung panya. Ito guys yung humihigop ng init. Hinihigop niya yung init ng ating laptop. So yung processor yan andito lang sa ilalim niya. Papakita ko sa inyo yung posisyon mamaya.
Tanggalin lang muna natin yung mga tornilyo. Ayan guys, may isang tornilyo dito. Ayan sa dulo niyan. Tanggalin natin. Ito sa may dulo. Tulog pa kasi si editor kaya wala tayong cameraman. Yan guys, close na siya. Dahan-dahan lang natin guys pagbakot sila. Napakadumi natin. So may makikita pa dito. Ayan, papakita ko sa inyo guys yung processor namin, anong matsura nya. Nabakas natin yung keyboard. Ayun, hindi pa natin tanggal yung terminal sa ilalim. Ayun. Yan guys, kung napapansin, napakadumi yun. Lilinis natin yan guys mamaya gamit yung ating paintbrush. So guys, kung makikita nyo dito sa may area ng bintana, tapos yung electric pa natin nakatutok dito, parang alikabok niya diretso sa labas. Ayan guys, brush lang guys ang paninis nyan. Ayan o, napaka-alikabok. Ayan o, walang alikabok. Kita nyo, umuusok ang galing. Huwag kayo guys maglilinis ito na nasa kulob kayo na area. Kailangan open area kayo. So kaya dito tayo sa may malapit sa bintana, parang alikabok niya diretso palabas. Update ko kayo guys pag nalinis na. Yan, ito na guys yung keyboard ng ating laptop. Maliit lang siya. So linis-linisin muna natin bago natin baklasin para hindi pumasok doon sa gilid-gilid ng processor mamaya. Yan. Brush lang guys ang panlinis dyan. Huwag nyo lang masyadong percent kasi yung mga pyesa din to na medyo manipis yung pagkakahinang o pagkakasolda nya para maiwasan natin ma-remove yung ibang pyesa. Yan. Baliktad natin siya guys. Ayan guys, oh. Ito guys yung processor nya. Yan sa ilalim na to. So babaklasin natin yan mga tornilyo mamaya. Linisin lang muna natin para hindi na pumasok yung alikabok. Ayan guys yung blower nya. Napakadami din. So lilinisin din natin siya. Ito kung maikuan kayo guys, mag face mask kayo kasi yung alikabok na to napakapino. Magkakasipon kayo dito pagka yan o. Maliit lang yung blower nya pero malakas umatak ng hangin sa. Ayun guys, kung napapansin nyo yung dulo na yan, napaka-alikabok. Hinihigop niya kasi guys yung alikabok dito sa loob ng laptop natin at dito nyo ibinubuga gamit yung blower. So pag barado yan guys, ito, yan katulad yan, barado siya, pakaraming barado. Ang posibilidad to guys, yung init niya may ipon dito sa loob hanggang sa uminit tong processor niya. Tapos yung thermal paste niya guys, maninigas o kaya malulusaw siya, pupunta siya sa gilid ngayon ng processor. So guys, angat natin to para makita niyo yung pesto ng processor. Nga pala guys, yung pagtanggal itong tornilyo nito guys, huwag niyo masyadong didiinan kasi madali naman tanggalin to yung tornilyo yan, tsaka ito. Kasi guys to, andito yung processor natin, medyo sensitive siya. Pag diniinan nyo is posible na mabend umabent yung board at umangat yung ating processor kapag medyo mahina na yung pagkakadikit nya, yung pagkakasolda nya. So guys, buksan natin, tingnan natin kung ano yung tsura ng loob nya. Yan guys, so yung blower nya napakadumi. Lilinisin mamaya natin yan, tapos lalagyan natin ng panibagong thermal paste. May presenter nila. Yan guys, oh. Tingnan nyo yung thermal paste nya. Kalat-kalat na. Kalat-kalat o posibleng matigas na siya. So, ito guys yung processor nya. Pag ito guys, manipis na yung thermal paste o kaya matigas na siya, umiinit talaga to, sobrang init siya. Kaya pag hinawakan yung case ng inyong laptop, maramdaman nyo mainit siya. Ito naman guys, yung blower, malalaman mo to kapag sira. Itong blower na to, tatapatan mo lang siya kung saan nakatapat yung blower, tapat mo lang yung kamay mo. Pag wala siyang vibrate guys, is posible na sira yung iyong blower.
So kailangan to blower na to para hindi uminit yung loob ng ating laptop, kasi siya yung tagahigop ng init ng ating laptop. So guys, madali lang to linisin, tulad nga kanina pinakita ko sa inyo yung ating playing cards. Ayan. So kakayurin mo lang siya guys ng dahan-dahan gamit yung playing cards. Huwag yung didiinan kasi malambot lang yan. Pwede nga ito basahan lang eh. Ayan. Ayan guys, oh. So ginamitan natin ng ito para makayod maigi yung thermal paste niya na luma. Kakayurin natin yung ibabaw niya gamit yung ating playing cards. Huwag nyo masyadong kanin guys, alalay lang yung paglilinis niya. Tapos mamaya gagamit natin ng basahan kasi yan dapat makilab na makilab yung dulo niya. Ito ganun din. Ayan. Matigas na, medyo matigas na yung thermal paste niya. So guys, itong thermal paste, makakabili kayo nito sa mga bilihan ng pyesa ng laptop o computer, sa mga computer parts. Bumili ako nito para sa Center Point Pasay. Mura lang siya, 120 lang ata. Eh matagal mo na mo magagamit to, tagal siya bago mo ubos. So guys, update ko kayo guys pag nalinis ko na lahat. Mahirap linisin pag isang kamay lang eh. Ayan guys, kung mapapansin nyo, ayan o, napakalinis na ng processor natin, makilab na siya. Ayan. A-apply natin guys maya ng thermal paste. So ang paglagay guys ng thermal paste ito yung thermal paste natin, ang paglagay nito dito lang sa may center, sa gitna niya. Ayun, sa gitna na yan. Huwag nyong ikakalat sa paligid kasi yan, pag nilagay na natin yung heatsink nya, ito, kapag ibinalik natin ito, kusa nyang, ayan o, kusa nyang itutulak yung thermal paste papunta sa gilid kasi may ipit yan eh. Yan guys, so malinis na rin yung kanyang heatsink. Yan, ito guys yung nagmi-maintain ng init ng laptop. Yan. So ito guys, linisin pa natin maya babrasin natin to. Kung may blower kayo guys sa bahay o yung pang-blower ng buhok, magandang panlinis din eh. Kaso wala ako, kaya ang paglinis ko is mano-mano lang gamit yung paintbrush. Pero kaya naman, tsagaan nga lang ng paglilinis to. So lalagyan natin guys yan ng thermal paste. Ito guys, pag lalagyan ng thermal paste, kunti-kunti lang ha. Kasi pag marami to, kakalat lang siya sa gilid. Hindi naman kailangan ng marami to. Yung iba kasi to pag naglagay, halos matakpan na itong yung paligid niya. So hindi advisable na matakpan yan. Dapat dito lang siya sa ibabaw, hindi siya susobra. Yan guys, apply natin ng thermal paste. Kunti-kunti lang siya guys, gaya ng sinabi ko kanina. Yan. Kasi ikakalat ni heatsink naman yan. Yan, pwede na yan guys, ganyan. Si heatsink na yung magmi-maintain niya kung gaano ba kalawak yung malalatagan yan. Yan. Yan guys, oh. May thermal paste na siya. So ibabalik natin maya yung heatsink o yung sa blower nya. Ayan guys, naibalik na natin yung heatsink nya. So hihigpit na natin guys yung tornilyo nya. Gaya nga na sinabi ko kanina, wag natin masyadong ipersahin yung pagkakabit ng tornilyo. Alalay lang siya guys. Ayan, wag masyado kasi baka mamaya mabiyak yung ating processor. Ayan o guys, so mahigpit na siya. Pag naramdaman nyo na humigpit na siya, okay na yan. Kasi hindi naman siya napipersa. Ang purpose lang kasi nito, ma-maintain niya yung init ng ating CPU, ng ating processor. Makuha niya yung init. Ito, mahigpit na itong isa. Ito naman. Ayan. Double check nyo lang guys kung pantay-pantay ba yung higpit nya. Kasi pag may part na medyo maluwag, tagilid yung nakatagilid yung heatsink yan. Ayan, okay na guys. So nalinis na rin natin yung labasan yung kabita sa blower nya. Kakabit naman natin ngayon yung blower. Ayan guys, naikabit na natin yung ating blower. So guys, dalawa lang tornilyo niya, no.
Yan. Ngayon naman, a-assemble na natin siya. So guys, may isa pa pala tayo dito na kuan. Ito yung blower din natin na isa. Nabili natin ito sa Lazada. Napakalaking tulong din ito kasi yung init na hindi kayang higupin itong blower na to, ito yung tumutulong sa kanya. Tinutulungan niyang ilabas yung init ng ating laptop. Kaya ito po, sa mga gusto at sa mga gustong gumamit ito, medyo nasa 2 years ko na atang ginagamit to. Effective po siya kasi imbis na itutulak ito palabas yung init niya dito sa loob ng laptop, hindi niya masyadong nahihigop lahat to. Kapag mayroon ka namang, pag may ganito siya, mas nami-maintain niya yung lamig ng loob ng laptop. Nami-maintain niya, nauubos niya lahat yung init dito. Hinahatak nitong malaking blower na to. Ngayon guys, assemble na natin yung ating laptop. Titingnan natin yung effective niya, kung uminit ba siya o nawala na yung init niya. So yun lang guys yung mga possible na cause niya kapag umiinit yung laptop. Either na madumi o barado na yung ating blower, hindi na natutulak yung hangin dito, or yung thermal paste nung ating processor masyado nang manipis o kaya tumigas na. Nanigas kasi yan guys kahit mainit yan. So guys, advice ko na rin po pala sa inyo, no? Kasi maisingit ko na rin. May napapalitaan kasi ako na yung mga laptop nila sumasabog yung battery. Yan. Ito po guys, nabili ko tong battery na to sa part ng Manila. So hindi ko na po sasabihin yung store. Basta sa Manila ko po ito nabili. Sa tingin ko hindi siya original. Pero hanggang ngayon, nagagamit pa rin namin. Ang sikreto lang guys niyan, kapag yung laptop nyo ay gagamitin nyo ng higit sa 8 oras, ano po, kapag gagamitin nyo ng higit sa 8 oras yung mga ganitong klase ng laptop, tanggalin nyo po yung battery. Ipa-plug nyo lang po, nakasaksak lang siya na walang battery kapag gagamitin nyo, kasi ito yung umiinit. Nung kasagsagan ng online class, may nabalitaan ako sumabog yung laptop niya. Dito nagsimula sa battery. So yun po yung sikreto nyan, para hindi uminit yung laptop nyo at hindi sumabog, lalo pag gagamitin nyo ng mahigit 8 hours, i-remove nyo po yung battery, tanggalin nyo lang yung battery nya. Okay, update ko kayo guys kapag na-assemble natin yung laptop natin. Ayan guys, na-assemble natin yung laptop natin. So mamaya titestingin na lang natin kung wala siyang error. Lilinisin mo natin yung isa niyang blower. Ayan. Update ko kayo guys pag na-testingan natin kung okay ba yung ginawa natin. Ayan guys, okay na yung laptop natin. So nawala yung init. Ayan. Tsaka bumilis siya. So ganoon lang guys, pag umiinit guys dito sa may tapat ng processor na to, possible na ang sira niya o ang error niya is doon sa thermal paste, kasi may backup naman tayong blower ito yung backup natin na blower. So yun guys, maraming salamat po at sana makatulong yung konti nating kaalaman sa nais din na gumawa ng ganun sa proseso na ginawa ko dito sa laptop na to. Maraming salamat po and God bless.